Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol ang mga mamamatay sa Succession Contest Arc gaya nung dati. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video dahil napakalaking tulong yan sa ating channel. Bale, sino nga ba ang mga character na mamamatay sa Succession Contest Arc? Ito ang kasulukuyang arc na tinatalakay ngayon sa kwento na umiikot sa agawan ng trono ng mga magkakapatid na prinsipe para merong isang tagapagmanang matira at makuha ang paghahari sa imperyo ng Kakin. Maraming mga character ang involved sa succession contest mga idol, kaya marami ding character ang namamatay habang umuusad ang kompetisyon. Sa video na ito mga idol, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga character na sa tingin kong mamamatay sa mga susunod na kabanata o sa arc na ito. Igugup natin sila sa 4 na pangkat at sasabihin ko sa inyo kung bakit sa tingin ko sila mamamatay at kung ano ang magiging rason ng pagtatapos ng kanilang character sa Hunter x Hunter. Para sa unang grupo na sigurado akong malalagas o mauubos sa Succession War ay ang Phantom Troop. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo mga idol ang aking paniniwala na iisa-isahin ni Togashi ang mga miyembro ng Phantom Troop at lahat sila ay magkakaroon ng masaklap na kapalaran. Ito ang magiging kabayaran nila dahil sa maraming krimen ang ginawa nila sa mundo. Halimbawa niyan ang pagkitil nila sa maraming inosenteng tao kagaya ng lahi ng mga kurta. Higit pa dito mga idol, ilang beses na ding nagpahiwatig ang kwento sa nalalapit na kamatayan ng mga miyembro ng Phantom Troop katulad ng pagkakaroon nila ng maraming kalaban sa loob ng Black Whale. Andyan ang mas lalong lumakas na si Hisoka, ang sandamakmak na miyembro ng mafia at ang mga ekspertong hunters mula sa Hunter Association na nagbabantay sa seguridad ng barko. Kaya ngang alinman sa mga tauhang aking nabanggit na ilagay sa panganib ang mga miyembro ng Phantom Troop. Bukod dito, maituturing din nating isang sinyalis mga idol ang biglang paglalagay ni Togashi ng backstory sa Phantom Troop. Ipinakita kung anong klasing mga bata sila noon, ano ang kanilang layunin sa buhay, at ipinapasilip din sa backstory kung paano nabuo ang kanilang grupo. Kaya maaaring sa kasalukuyang arc din, ipapakita kung paanong magkakawatak-watak ang Phantom Troop. May 3 miyembro ng Phantom Troop mga idol ang sa tingin kong pinakamalapit na ngayon sa huling hantungan. Una diyan ay si Bonolenov. Nasa Tier 1 ngayon ng mangnanakaw at siya ang unang nakakita sa pinagtataguan ni Hisoka. Pero naniniwala ako na isa din siyang mamamatay sa grupo at ang papas lang sa kanya ay ang mga miyembro ng Shiyu family. Matatandaan natin mga idol na si Bonolenov gamit ang mukha ni Hisoka ay pinatay ang isa sa mga miyembro ng Shiyu family na si Lynch. Nung nakita ng underboss ng Shiyu family na si Hinrai at ng isa pang miyembro na si Zakuro ang bangkay ng kanilang kaibigan, ipinangako nila na ipaghihiganti din nila ito. Sigurado ang dalawa na isa sa mga miyembro ng Phantom Troop ang pumaslang sa kapwa nila mafia at alam din nila na may kapangyarihang itong manggaya ng mukha. Ang hindi sila sigurado ay kung sino sa mga miyembro ng Phantom Troop ang may ganitong kapangyarihan. Dapang impormasyong maaari nilang itanong kay Nobunaga, Finks o Phaeton ang 3 sa mga miyembro ng Phantom Troop na nakikipagtulungan sa Shiyu family at walang alam sa ginawa ni Bonolenov. Bukod kay Bonolenov, ang isa pa sa mga miyembro ng Phantom Troop na tingin kong sunod na mamamatay ay si Shizuku. Ang posibleng papaslang sa kanya ay ang mga miyembro din ng Shiyu family o si Hisoka. Noong huling beses nating nakita si Shizuku mga idol, sinabi niya na hahanapin niya si Hisoka habang nakadisguise at ituturo ito kay Chrollo dahil alam niyang wala siyang laban sa Hunter. Ito ang huling pagkakataon na nakita natin siya mga idol. Samantala, ang kanyang mga kagrupo na sina Chrollo at Bonolenov ay nasa mga bagong kabanata na ibig sabihin si Shizuku ngayon ay nag-iisa. Maaring kapareho ni Bonolenov na gawa din ng paraan si Chrollo para mapaakyat si Shizuku sa Tier 1 upang mapabilis ang paghahanap nila kay Hisoka. Pero maaaring mahuli ni Hisoka si Shizuku at mapaslang ito habang mag-isa. Pwede din namang mga idol na katulad ni Chrollo, nasa Tier 3 din si Shizuku para tulungan ng kanyang pinuno sa paghahanap ng kayamanan ng Kakin. Pero makikita siya ng mga miyembro ng Shiyu family na sila Hinrai at Zakuro na parehong nasa Tier 3 din at ang babaeng mangnanakaw ang unang mabibiktima sa paghihiganti ng dalawa.
Si Shizuko ay may kapangyarihang higupin ang kahit na anong mga bagay na walang buhay at ang dugong dumadaloy sa katawan ng isang tao. Ibig sabihin wala siyang laban kay Hinrai na nagagawa ni itong bigyan ng buhay ang kahit na anong bagay na kanyang hinahawakan. At kay Zakuro na may Nen ability na manipulahin ang kanyang dugo sa katawan. Naniniwala ako mga idol na hindi nagkataon na may kapangyarihan ng dalawang mafia na labis na pang-ontra kay Shizuko. Kaya kapag nakita nila Hinrai at Zakuro ang babaeng spider, tiyak na may paglalagyan nito. Ang isa pang Phantom Troop member na sa tingin kong matatapos na ang kwento ngayong arc ay ang pinuno ng grupo na si Chrollo. Nasabi ko ito mga idol sapagkat sa chapter 406 ng manga, animoy nagbigay si Chrollo ng pahiwatig sa kahihinatnan niya. Ayon sa pinuno ng spider, tanggap niya kahit mamatay siya pagkakasagawa ng kanyang layunin dahil naihanda na niya ang kanyang grupo at magpapatuloy pa din ang Phantom Troop nang wala siya. Sinasabi ito ni Chrollo mga idol habang iniisip ang kanyang plano sa pagpunta sa Tier 1 kung nasaan ang mga kayamanan ng Kakin na nanakawin niya at kung nasaan ang kanyang mga mortal na kalaban. Ibig sabihin, sasabak siya sa isang napakamapanganib na misyon na maaaring tumapos sa kanyang buhay. Ang mga karakter na sa tingin kong papas lang kay Chrollo ay dalawa mga idol. Una sa kanila, syempre si Kurapika. Nasa Tier 1 ng ating bida at sa ngayon ay nakikipaglaban sa Succession Contest para sa ika-4 na prinsipe. Noong huling beses nagkita ang dalawa, nagtagumpay si Kurapika na balutan ng Judgment Chain ang puso ni Chrollo bilang parusahan sa pag-ubos ng grupo nito sa mga Kurta clan. Tiyak na kapag nalaman ni Kurapika na nasa barko din si Chrollo at patuloy itong gumagawa ng krimen, hindi magdadalawang isip ang ating bida na patayin ang leader ng Phantom Troop. Ang pangalawang posibleng tumapos sa buhay ni Chrollo ay si Hisoka. Natalo ang Hunter sa pakikipaglaban kay Chrollo sa Heaven Arena. Ganun pa man, nagawa ni Hisoka na magamit ang kanyang Nen after death. Kaya mas lumakas siya. Maaaring rason kung bakit hindi siya natatakot kung may makikita man siyang membro ng Phantom Troop sa Tier 1. Sigurado na ang nag-uumapaw na ni Hisoka ang kanyang aasahan para mabawian si Chrollo at ito naman ang papatay sa kanilang ikalawang paglalaban. Ang pangalawang grupo mga idol na tiyak na mababawasan o mauubos ay ang mga prinsipe ng Kakin. Medyo self-explanatory na ito mga idol kung bakit dahil alam natin lahat na ang Succession Contest ay nangangailangan lamang ng isang prinsipe para maging hari. Kaya hindi na nakakagulat kung lahat ng prinsipe ay mamamatay sa kompetisyon, maliban sa isa. Ngulit sa teorya ni Kurapika, may posibilidad pa ding matakasan nila ang Succession Contest. May paraan pa pero hindi pa ito sinasabi. Kung tama ang paniniwala ng Hunter mga idol, pwedeng higit sa isa ang makaligtas sa Succession Contest. Kaya sasabihin ko muna sa inyo ang mga prinsipe na tingin kong hindi maliligtas o pinakamalapit na sa kanilang katapusan. Una dito syempre ay si Benjamin. Sa chapter 410 ng manga, nalaman nating nagtagumpay si Hulkenberg sa paglason sa unang prinsipe. Sigurado ako mga idol na kung hindi magagawa ng Guardian Spirit Beast ni Benjamin na ilagtas ang kanyang buhay, tuluyan siyang mamamatay. Patunay dito ang pagdideklara niya ng martial law sa barko para matapos na agad ang Succession Contest habang buhay pa siya. Sinabi din niya ang kanyang planong ipasa ang paghahari sa kanyang anak at ilahad din ni Benjamin ang kanyang kasiguraduhan na mamamatay siya sa loob ng 10 oras. Sunod kay Benjamin, ang isa pang prinsipe na tingin kong mamamatay na din sa mga susunod na kabanata ay ang ikapitong prinsipe ng Kakin na si Lazarus. Maraming detalye mga idol ang nagpapakitang si Lazarus ang pinaka-critical sa sitwasyon ngayon sa Succession Contest. Dahil siya ang tinatarget ng karamihan sa mga prinsipe dulot ng iba't ibang rason. Una dito ay ang pag-target sa kanya ni Hulkenberg. Kung inyong maaalala, sinabi ko sa inyo noon na isa akong teoryang nagawang ilipat ni Hulkenberg ang kaluluwa ng isa sa mga gwardya niya patungo sa katawan ng isa sa mga gwardya ni Lazarus na si Rice. Sa tingin ko mga idol, pinaplano ni Hulkenberg na maglagay ng mga espiya sa silid ng bawat isang prinsipe para mabilis niyang mapaslang ang kanyang mga kapatid. Una nasa tilikat na siyempre si Lazarus. Isa pa din sa tumatarget sa ikapitong prinsipe ay sina Kacho, Fugetsu at Melody. Bali mga idol, naniniwala sila Kacho na ang Guardian Spirit Beast ni Lazarus ang may kagagawa ng sumpang unti-unting pumapaslang kay Fugetsu. Kaya pinaplano ng grupo na paslangin si Lazarus kasama ang kanyang Guardian Spirit Beast.
Nagtagumpay na sila sa pagkonekta ng mahiwagang pintuan ni Fugetsu sa silid ni Lazarus at hinihintay na lamang nila ang tamang oras bago isagawa ang kanilang plano. Pero bago dumating ang araw na ito na ideklara ang martial law sa Tier 1 at isa si Lazarus sa mga prinsipe na gawang makatakas mula sa mga militar. Nagdulot para hanapin siya ng isa pang prinsipe na tinatarget sa kanya. Ito ay si Benjamin. Madaling salita mga idol, sila Halkenberg, Cacho at Benjamin ang tatlong tagapagmana ng kaharian na maaaring pumaslang kay Lazarus. Ang isa pang prinsipe na tingin kong mamamatay din sa succession contest ay walang iba kundi ang ika-4 na Serednik. Nasabi ko ito mga idol dahil ang kamatayan ni Serednik ang sa tingin kong magiging wakas ng succession contest. Bilang siyang nagsisilbing pangunahing kontrabida ng yugtong ito ng kwento. Kaya ganun na lang siya kung i-build up ng may akda mula sa sugdulan niyang kasamaan bilang tao hanggang sa walang katulad niyang galing bilang NEN user. Isipin niyo na lamang ang anong mangyayari sa kanya kapag nalaman niya na bawat malalakas na NEN ability sa istorya ay palaging may tambak na kabayaran. Higit pa rito mga idol, naniniwala din ako na si Serednik ang isa sa mga posibleng mamamatay sa succession contest dahil wala siyang gaanong kakampi o alyansa dahil lahat pinupunterya siya. Gusto siyang tapusin ni Benjamin, patayin si Morena, harapin si Kurapika at kahit mga tauhan niya na sila Teta at Salkov ay gusto siyang traidorin. Ganyan kasama si Serednik. At kung ang mga mabubuting karakter sa kwento ay napapatay, siya pa kayang ubod ng kasamaan ang hindi magkaroon ng malaging nakamatayan. Ang pangatlong grupo na tiyak na mababawasan sa succession contest ay ang pamilya ng mga mafia sa barko, lalong-lalo na ang Haley family. Sa tingin ko mga idol, mamamatay ang lahat o ang karamihan sa mga miyembro ng Haley family dahil maliban kay Morena ang 22 tauhan niyang grupo ay hindi ganoon kahalaga. Patunay dito ang walang kahirap-hirap na pagdispatcha sa ilan sa mga miyembro ng grupo katulad ni Lowini na pinaslang na mabilisan ni Nobunaga at si Padaile na tinapos lang ni Zakuro. Bukod dito, hindi din kagalingan sa paggamit ng NEN ang mga miyembro ng Haley family pero masyado silang matatapang sa pagharap sa mga ekspertong NEN users. Ito ang siguradong magiging rason ng kanilang pagkaubos. Sa tingin ko mga idol, ang tatapos sa mga miyembrong nagbabantay sa headquarters ng Haley family na kinabibilangan sina Yokotani, Terebellum at Orange ay ang dalawang phantom troop na susugod sa hideout ng grupo. Ito ay sina Phaeton at Finks. Samantala ang mga miyembrong nasa processing room naman kagaya nila Tevelares, Damon at Corol ay maaaring tapusin ni Nobunaga bilang siya ang magtutungo sa lugar kung nasaan ang tatlo. Ang panghuling miyembro ng Haley na posibleng mamatay ay ang kanilang boss na si Morena. Ang babaeng mafia mga idol ay mayroong masalimuot na nakaraan pero kagaya ng maraming karakter sa kwento na naghahangad ng pagkawasak ng mundo, siguradong hindi din magtatagumpay si Morena at mamamatay din siya. Ang sa tingin kong gagawa nito ay maaaring isa sa mga miyembro ng kalaban nilang mafia. Ito ay ang Char at CU family. Pwede din namang isa sa mga miyembro ng Phantom Troop na nakikipagtulungan sa mga mafia at posible na ang dating benefactor ng Haley family na si Serednik ang pumas ng kay Morena. Galit na galit ang dalawang ito sa isa't isa, kaya kinidnap ni Morena ang isa sa mga kaibigan ni Serednik na si Borksen upang gamitin ito kontra sa ika-4 na prinsipe. Sa kabilang banda naman, pinapahanap ni Serednik sa kanyang mga tauhan si Morena. Hindi pa sineseryoso ng prinsipe ang panganib na mayroon ang boss ng Haley dahil abala pa si Serednik sa pagkasasanay sa paggamit ng NEN. Pero masyadong mabilis ang pag-unlad ng ika-4 na prinsipe sa NEN kaya baka maging mabilis din ng katapusan ni Morena kapag nagkataon. Ang pang-4 na grupo na tiyak na mababawasan sa succession contest ay ang mga hunters. Malaki ang ginagampan ng tungkulin ng mga hunters sa succession contest sapagkat ang ilan sa kanila ay nagsisilbing gwardya o tagapagsilbi ng mga prinsipe ng Kakin. Dulot nito, hindi maiiwasan mga idol na ang mga hunters ang unang napapaslang ng guardian spirit beast ng ibang prinsipe o kaya naman ay ng mismong prinsipe. Halimbawa dyan ang nangyari kina Johan, Kenny at Curton na pare-parehong namatay habang nagsisilbi sa kanilang mga prinsipe. Ang mga hunters na sa tingin kong matatapos ang kwento sa succession contest ay ang mga provisional hunters na kinabibilangan nila Berksen, Teta at Salkov. Ang tatlong hunters na ito ay nailagay sa sitwasyong hindi nila gusto.
Si Borgsen ay naging miyembro ng Haley family na labag sa kanyang kagustuhan, kaya maaaring ikatapos din ng kanyang buhay kung pipilitin niyang takasan ng Haley family at kalabanin sila Morena. Si Teta naman ay binalaan na ng Guardian Spirit business si Ridnich, kaya kapag sinuway niya pa ang kagustuhan ng prinsipe, mararanasan ni Teta ang pangyayaring mas malala pa kesa sa kamatayan. At ang huli sa mga provisional hunters ay si Salkov. Siya ang nagbabantay kay Saridnich ngayon, sumusunod siya sa kagustuhan ng prinsipe. Pero paano kung maisip ni Saridnich na tapusin si Salkov bilang parusa sa pagkatraidor ni Teta? Kung hindi naman ito mangyari mga idol, pwede pa ding mamatay si Salkov sa mga susunod na kabanata dahil sa oras na mamatay siya, may isa ding prinsipe na mamamatay. Kung sinong prinsipe ang konektado sa kamatayan ni Salkov ay malalaman natin sa oras na dumating na ang kanyang katapusan. Bukod sa mga provisional hunters na aking nabanggit mga idol, ang isa pang hunter na pinaka-nanganganib na at maaring mamatay ay ang music hunter na si Melody. Tingnan nyo ito mga idol. Sa lahat ng hunters, si Melody ang pinakaipit ngayon sa nagaganap na succession contest. Gusto siyang kausapin ng 5 prinsipe dahil interesado ang mga ito sa kanyang ability na ginamit ni Melody sa pagtitipon ng royal family. Nagsuwestyon ang miyembro ng Justice Bureau na si Kaiser na gamitin ng pagkakataong ito para lasunin ang mga prinsipe habang nasa ilusyon sila ng musika ni Melody. Hindi pa nagdedesisyon ang hunter sa planong ito, pero gusto niyang makipagkita sa 5 prinsipe na interesado sa kanyang ability. Nagpapalagay sa atin na isasagawa nga ni Melody ang kanyang plano. Paano mga idol kung habang pinapainom ni Melody ng lason sina Benjamin, si Ridnich at Zhang Lei, bigla siyang sungaban ng Guardian Spirit Beast ng mga prinsipe? Maaring naisip na din ito ni Melody, pero ang plano niyang paglalason sa mga prinsipe ay sobrang delikado at maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Bukod dyan mga idol, si Melody na lamang ang natitirang gwardya na nagpoprotek sa Prinsesa Fugetsu at sobrang malas dahil naipit sila sa martial law na dineklara ni Benjamin. Kung inyong maaalala mga idol, nen-user ang mga sundalo ng unang prinsipe. At kapag nagkataon na ipadala siya ng mga magagaling na sundalo para tapusin si Fugetsu, tiyak na maihirapan ang nag-iisang si Melody na iligtas ang prinsesa. Pangyayaring pwedeng kumitil sa kanila. Higit pa sa malas na yan mga idol ay ang unti-unting panhihina ni Fugetsu dahil sa sumpang inilagay ng isang taong hindi nila alam kung sino. Ang hula nila ay si Luzeros ang gumawa nito kaya binablako ng grupo na patayin ng ikapitong prinsipe para iligtas ang buhay ni Fugetsu. Ito ang problema mga idol. Ang Guardian Spirit Beast ni Luzeros ay may kapangyarihang mag-conjure ng mga patibong na base sa matinding kagustuhan ng kanyang mga biktima. At kapag kumatak ang mga ito sa bitag, maa-activate ang isa pong abilidad ng halimaw. Ibig sabihin, kung papasok sina Melody sa silid ni Luzeros, maaring akalain nilang nagtagumpay ang kanilang kagustuhang patayin ang ikapitong prinsipe. Pero ang hindi nila alam ay isa itong patibong na nilikha ng Guardian Spirit Beast para iligtas ang kanyang amo at patayin ang grupo nila Melody. Ang babaeng hunter ay isa sa mga babuting karakter sa istorya, pero ang pagtulong niya sa misyon ni Kurapika at ang pagtulong na Melody sa magkakapatid na sina Kacho at Fugetsu, dulot ng kanyang kabutihan, ay posibleng maghatid din sa kanyang kamatayan. Bago tayo magpatuloy, kung naghahanap kayo ng full chapter reviews ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin niyo lang ang channel natin. Naka-playlist na po lahat para madali niyong mapanood. Thank you and let's go back to the video. Ang pangatlong hunter at ang panghuling karakter mga idol na sa tingin kong magwawakas na ang buhay sa succession contest ay walang iba kundi ang ating bida na si Kurapika. Alam kong hindi nyo paniniwalaan mga idol na mamamatay si Kurapika, pero napakadaming detalye sa succession contest na nagpapahiwatig sa katapusan ng hunter. Una dito mga idol ang mabilis na pagkaubos ng buhay ni Kurapika dahil sa kanyang Nen ability. Matatandaan na sa bawat segundong gamit ni Kurapika ang Emperor Time ay babawasan siya ng 1 araw sa kanyang buhay nung ginamit niya ito para tulungan sila Reyna Oito at Prinsesa Wabol. Nawalan Kurapika kaagad ng humigit sa 5 taon mula sa kanyang buhay matapos ang 2 oras niyang paggamit ng Emperor Time. Hindi pa kasama dyan mga idol ang buhay na nawala sa kanya nung hinarap niya sila Uvogin, Pakunoda at Krollo. Pati na din ang mga buhay na mawawala sa kanya kapag ginamit niya ang kanyang kakayahan sa lalong umiinit na succession contest. Bukod pa dito mga idol, nasa barko na din ang mga mortal na kaaway ni Kurapika. Ito ang Phantom Troop. Hindi nagkataon na pinagsama-sama ni Togashi ang magkakalaban sa iisang lugar. Mayroon siyang plano dito at maaling ito nga ang magwawakas na ang buhay ni Kurapika at ng buong Phantom Troop. Maaring ito'y konektado sa sagot niya noong minsan siyang tinanong kung ano ang mangyayari kina Kurapika at Phantom Troop sa pagpapatuloy ng kwento. Mabilis na sinagot ni Togashi na mamamatay silang lahat kasama si Kurapika. Ang pangyayaring ito ay posibleng maganap ngayon sa succession contest.
Higit pa dito mga idol, isa pa din sa senyales na mamamatay si Kurapika sa arc na ito ay ang nalalapit na pagwawakas ng kanyang misyon. Ito ang pagkukolekta sa mga mata ng Kurtaklan. Nung nalaman niya na ang huling pares ng mata ng Kurtaklan ay nasa kamay ni Seridnich, kinausap ni Kurapika si Pyro sa kanyang isipan at sinabi niya dito na matatapos na ang kanyang layunin. Pero wala na siyang tahanang uuwian pa at wala nang kung sino man ang naghihintay sa kanya. Ang mensaheng ito mga idol ay nagsasabi sa atin na kahit madaming nakasalamuhang mabuting kaibigan si Kurapika, hindi pa rin hinahanap ng hunter ang tunay na magpapasaya sa kanyang puso. Kasiyahang makikita lamang ni Kurapika sa kanyang namayapang pamilya na maaari niyang makasama kung tapos na din ang kanyang parte sa istorya. Sa madaling salita mga idol, ang pagkaubos ng buhay ni Kurapika, ang pagwawakas ng buhay ng mga mortal niyang kaaway na ang Phantom Troop, at ang pagtatapos ng mission ng Hunter ay mga pangyayaring inihanda ni Togashi para sa pamaalam ng isa sa ating 4 na bida. So yun ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo, huwag mong sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.